God. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Nagagala kami na makasama kayo sa ating ikapitong taon kung saan naging tapat ang Panginoon sa ating buhay. Ako naniniwala, maraming beses na hindi po tayo naging tapat sa Lord. Tama ba? Maraming pagkakataon na hindi po tayo naging tapat sa Panginoon. But I do believe that despite na hindi tayo naging tapat sa Lord, naniniwala ako na ang Diyos ay naging tapat sa atin at hindi nagbago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya habang pinapanood natin yung ating church history, nababalik tanaw sa aking isipan kung saan po tayo nagsimula. Andito po si Nanay Marilyn at si Tatay Job. Ayan, pwede bang paki-assist ako? Asa po. Nanay, ka po. Nanay Marilyn, si Tatay Job. Ano ba si Tatay Job? May bibigay sana ako, kaya lang babawiin ko na pag wala. Pastor, pakisuyo nga po, Pastor. Ayan, alin po kayo dito sa harapan. Ayan. Bago po ako magsimula magbahagi ng salita ng Diyos, hayaan nyo na ipakilala ko sa inyo si Nanay Marilyn at si Tatay Job. Actually, hindi po sa kanilang tahanan tayo nagsimula. Sa tahanan po ng kanyang anak. Si Sister Salen, na wala ata rito, at si Brother Tone, yung kanyang asawa, nandito po. Ayan, kaway-kaway bro. Ayan, sa kanilang rooftop po tayo nagsimula. At mula po noon, nagsimula ang ating church hanggang 7 years, hindi po sila nawala rito. Umabsent lang. Pero hindi po sila nawala. Kahit saan tayo malipat, sa barangay, napunta tayo sa dulo. Andiyan po yung may-ari nung tinuloy natin sa dulo, si Brother Steve. Ayan, yung nagpatuloy sa atin. Napakabuti ng Panginoon sa buhay niya. Napunta tayo sa Nazarites. Hindi tayo binigo ng Diyos. Sa katunayan, si Kagawa Jerry nagdala sa atin ng pansit at saka ng inumin. Nandiyan po sa likuran. At syempre, nakarating tayo rito, nandito pa rin si Nanay Marilyn at si Tatay Job. Alam nyo, dahil dyan, meron tayong ibibigay na konting appreciation para sa kanila. Syempre, tatawagin din natin yung pastor po ng Graceville, Pastor Elmer. Ayan, halika po dito, halika. Meron kami... Mahirap po magpastor sa Graceville. Kasi po napakababait ng mga kapatid natin doon. Amen? Amen! Challenge dahil po ang pastor nila ay nanggagaling pa po ng Ongpin sa Manila, papunta po ng San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ito yung konting appreciation natin para kay pastor. Maraming salamat. Patuloy ka lang. Bahala na kayo sa buhay ninyo. joke lang. At syempre, tinatawagan din natin yung ating mga staff, yung ating mga missionary. Pastor Rod, ayan, yung ating mga staff, si Sister Kay, sino pa ba? Si Nanay Maureen sa Pangasinan, punta po kayo dito sa harap, sila Nanay Delia, si Tres. Sige po, bilis niyo po. Yung asawa ko nasaan Pastora, halika. Ayan, pwede ba yung i-appreciate natin silang lahat? Palakpakan natin ang kanilang mga buhay. Siyempre yung ating worship team galing ng Grace Towerville. Diba? Yung ating mga awit kanina, yung tumutugtog. Maraming salamat sa inyong buhay. Alam nyo, hindi po ito magiging posible kung hindi dahil una sa Panginoon at dahil sa kanilang pagpupursige at pagtsatsaga. Amen? Pwede bang sa oras na ito, extend lang natin sandali ang ating mga kamay and let us pray for them. Father God in heaven, Lord, salamat sa buhay ng mga kapatid namin na ito na ginagamit mo, kinakasangkapanan mo upang isakatuparan ang maganda mong plano sa bawat lugar na kanilang pupuntahan. Dalangin ko nga po, Panginoon, na patuloy mo pong pag-alabin sa kanilang puso ang paglilingkod at ang pagnanais na magawa at may sakatuparan ang napakaganda mong plano para sa kanilang buhay. Patuloy mo silang pagpalain, ingatan, at anuman ang hawakan at apakan nila ay kanilang maaangkin. At sila ay iyong pagpapalain hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Gayon din ang kongregasyon na ito, Lord. Salamat sa kanilang buhay na naging saksi ng ikapitong taon ng iyong katapatan, kabutihan, pag-ibig, at higit sa lahat, salamat dahil hindi ka po nagkukulang sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang oras na ito, maging ang aming pagsasaluwang salita mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Amen and amen. God bless you. Makakaupo na po kayo. Maraming salamat. Nag-search ako kung ano bang magandang message ang gusto kong ibahagi para sa inyo. Nag-search ako. Take note ha. Nag-search po ako. At alam nyo anong sabi? Ganito po ang mensahe. Maligayang 7th Church Anniversary. 7 taon ng biyaya, katapatan at kabutihan ng Diyos. Sa bawat pagsubok, tagumpay, luha at panalangin, nananatiling tapat ang Panginoon sa kanyang iglesia. Patuloy nating ipagdiwang hindi lamang ang tagal ng ating samahan, kundi ang kabutihan ng Diyos na siyang dahilan kung bakit tayo nananatili at lumalago. Nagpapatuloy ang umiibig na kagandahang loob ng Panginoon magpakailanman. Sabi sa awit 136 verse 1, sa Diyos ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Happy 7th Anniversary Church Family. Kung gusto mo, maaari ko itong paiksiin para sa slide, gawing taglish, idugtong sa sermon tungkol sa faith, waiting o year-end reflection, lagyan ng altar call at transition. Yan po ang lumabas nang nag-search po ako sa ChatGPT. Nandiyan pa kayo? Kumpara siguro ito sa tao, siguro ayos na ito, itong mensahe na ito. Pero mga kapatid, ang ginagawa natin ay hindi po para sa tao, kundi para sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon na napakaunlad na po ng technology, napakadali nang gawin yung maraming bagay. Diba? Kung minsan, hindi na natin malaman kung alin ang totoo sa hindi po totoo. Nararanasan ba natin yan? Minsan madali po tayong maloko at madaya ng mga bagay-bagay na ating pinagmamasdan. Madali tayong maniwala, akala natin ito na, yung pala hindi pa. Diba kung minsan pag tumingin ka sa internet, madalas makikita natin yung muka nagagaya, yung boses nagagaya. Pero kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, mas mainam at mas maganda na huwag tayong gumaya. Hindi ko po sinasabi na huwag nating tularan dahil modeling is part of discipleship, but ang ibig ko sabihin, magkaroon tayo ng koneksyon sa Diyos para maibaba niya sa atin kung ano yung mensahe na nais niyang iparating sa bawat isa sa atin. Ito po yung tinatawag na fresh revelation na galing po sa Panginoon. May kausap pa. Pakitapik nga po muna yung katabi mo. Sabihin mo, maglingkod tayo para sa Panginoon. Sabi sa text natin ngayong araw na ito mga kapatid, Colossians chapter 3 verse 23. Ang sabi rito, anuman po ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ulitin ko po. Yung mga nasa likod, sabi ng Bible, Colossians chapter 3, verse 23, ang sabi po dyan, anuman ang ating ginagawa, gawin po natin na para po tayong naglilingkod sa Panginoon at hindi po sa tao. Nasusundan natin. In case you don't know mga kapatid, yung aklat po ng Colosas, yan po ay sinulat ni Pablo kasama po si Timoteo upang talunin po yung mga maling katuruan na kumakalat sa lugar ng Colosas, na siya pong nagiging dahilan ng pagkasira at pagkawala po ng kanilang simbahan, which I found quite relevant sa panahon natin ngayon dahil po anniversary natin, dahil po may posibilidad na maaari rin tayong mawala kung mali ang ating pagkaunawa, lalo na patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi rito, right thinking produces right behavior. Ulitin ko po, right thinking produces right behavior. What fills your mind will eventually shape your life. Ulitin ko, what fills your mind will eventually shape your life. Kapag tama ang pag-iisip, tama ang direksyon ng buhay, pag tama po ang pag-iisip, tama ang direksyon ng buhay, because right thinking produces right behavior. Pakitingnan niya ang katabi mo.
Asaan kaya ang pag-iisip niyan? Para malaman natin, tingnan natin yung kanyang kalidad ng pamumuhay. Because right thinking produces right behavior. Kamusta ang buhay ninyo? Kapag tama ang laman ng ating isip, magiging tama rin po yung ating pamumuhay. Nasusundan natin. Kaya maraming mga tao, mga kapatid, ligaw po sila. Bakit? Kasi po mali ang takbo ng kanilang isipan. Kaya napakaganda po ng aklat ng Kolosas. Bakit po? 4 na chapter lang to, mabilis lang to. Kasi yung chapter 1 and 2, nagtuturo po ito tungkol sa doktrina o sa aral, doctrinal, kung sino ba talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi if you know Jesus, you know life. Kung tamang pagkakilala mo kay Jesus, tama po ang magiging paraan ng ating pamumuhay. Samantalang yung chapter 3 at chapter 4, it talks about practical way of living. Tinuturo naman ito kung paano tayo dapat mabuhay o mamuhay bilang isang Kristiyano. Kaya ang summary po ng Book of Colossians, Christ is sufficient both in salvation and in sanctification. Nasusundan natin. Isa lang po ang ating tagapagligtas. Sino po yun? Si Hesukristo. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng tao, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Maliwanag ba? Siya ang daan, siya ang katotohanan, at ang buhay. Walang ibang daan papunta sa langit, kundi sa pamamagitan lamang niya. Maliwanag. Christ is sufficient in salvation, and pangalawa, in sanctification. Pag sinabi nating sanctification, pagpapakabanal. Right way of living. Maliwanag ba? The moment we receive Jesus Christ, ligtas na po tayo. Pero hindi ka pa mamamatay. Hindi ka pa niya kinuha. Pakitingnan niyang katabi. Nandito ka pa. Bakit? Kasi may process pa na tinatawag na sanctification o pagpapakabanal. Ito po yung paraan natin ng pamumuhay. Nagkakaintindihan tayo. Maiksi lang to para hindi nyo po makalimutan. Tandaan nyo po yung word na NLC. Pakisabi nga po, NLC. Ano ibig sabihin ng NLC? New Life with Christ. Ulitin natin. New Life with Christ. Ganito po yan. Ang NLC, naglilingkod lang para kay Christ. Amen. Ulitin ko ha. Naglilingkod lang para kay Christ. Tingnan natin yung kabuuan ng ating pag-uusapan ngayong hapon. Una, ano ibig sabihin ng naglilingkod lang para kay Christ? Unang NLC, nakikilala ng lubos si Christ. Nagkakaintindihan. Pangalawa, nagagalak lagi kay Christ. Pangatlo, nakatuon lang sa Christ rewards. Are you ready mga kapatid? Number 1, nakikilala ng lubos si Christ. Ang sabi dun sa binasa natin, sa Colossians chapter 1 verse 15 to 16, si Kristo po ang larawan ng Diyos na di nakikita. He is the invisible image of God. Ulitin ko ha, ano man ang inyong ginagawa, sabi sa 3:23, gawin ninyo ng buong puso na para kayong naglilingkod sa Panginoon at hindi sa tao. Let me tingin po lahat sa akin. Mahirap po maglingkod ng buong puso para sa Panginoon kung hindi po natin siya kilala. Ang question, sino ba si Christ? Sabi rito, siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya po ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Are you getting it? Sapagkat sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Look up here, tingin kayo rito, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Pakitingnan niyang nasa paligid mo, kaliwat kanan, harap at likod, yan po ay nilikha ng Diyos. Tama. Ang sabi po ng binasa natin, lahat ay nilikha sa pamamagitan nino daw? Sino siya? Si Kristo. Sa pamamagitan niya tayo, kasama ka, ay nalikha.
at ikaw ay para kanino daw? Para kanino daw? Para kay Kristo lang. Nagkakaintindihan tayo. Kaya nga sabi sa verse 17, tingnan nyo ha, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Mga kapatid, si Jesus Christ, He is God. Maliwanag ba? Jesus is God. Maraming mga katuruan hindi naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. But ang sabi ng Bible, He is God. John chapter 1 verse 1, bibilisan ko na lang. Nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Verse 14, anong sabi? Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak. Anong sabi niya? Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Sino daw yung salita na Diyos na nagkatawang tao? Si Jesus Christ. Kung hindi ka pa naniniwala, ang sabi ng Bible, John 20 verse 28, sumagot si Thomas nung muling nabuhay ang Panginoon at nakita niya si Jesus. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos. Andiyan pa kayo? Sabi ng iba, baka nagulat lang daw si Thomas kasi nagpakita uli si Jesus. Pero sabi rito, Titus chapter 2 verse 13. Everybody look up here. Ano sabi? Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating, anong sabi? Dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino daw yon? Si Jesucristo. Mga kapatid, si Jesus, hindi lang siya Savior, siya rin ay God. Hello? Hindi lang tagapagligtas si Jesus, siya rin ang dakilang Diyos. Well, in fact, ang sabi ng Bible, John 8:58 sa Old Testament, sumagot si Jesus, anong sabi niya? Pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Yung salitang ako na sa English, I am. Ego emi. Yan po ay pangalan ni Yahweh. Nagkakaintindihan tayo? Which kiniklaim ni Jesus na siya po ay Diyos. Kaya sabi sa Philippians chapter 2 verse 5-8, anong sabi ng Bible? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ni Kristo Jesus. Kahit taglay niya, anong sabi? Wala na akong kausap dito. Okay pa ba kayo? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, anong sabi daw? Kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya, hindi po hari, hindi po prime minister. Ano daw siya? Pinanganak bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya ang sabi ng Bible, therefore God exalted Him and gave Him the name that is above every name. Ano sabi doon? That in the name of Jesus, every knee will bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Sabi doon, ang lahat ng tuhod ay luluhod at ang lahat ng labi ay magsasabi na ang ating Panginoong Hesus, siya po ay Diyos at Panginoon. Palakpakan naman natin ang Lord. Kaya nga po sabi rito, kung meron tayong tamang pagkakilala kay Jesus, ano daw? Sabi niya sa John 17 verse 3, ito daw yung buhay na walang hanggan. Yung makilala natin ang iisang tunay na Diyos, si Jesucristo na iyong isinugo. Yung salitang makilala. Tingin po lahat dito, tingin. Hindi lang yung basta makilala mo lang, na alam mo lang. Okay? Bigyan ko yung example, bigyan ko yung analogy. Sino po nakakilala kay Bongbong Marcos? President Bongbong Marcos? Taas po kamay. Kilala? Kilala?
Ayan, kilala. Ang tanong, kilala niya ba kayo? Hindi. Yung word na makilala, sa English, ang salitang ginamit dyan ay know o ginosko. Ibig sabihin, experiential knowledge. Hindi mo lang siya basta alam o kilala, kundi nararanasan mo rin siya. And ang nakakalungkot, ang daming Christian dito sa Pilipinas, wala talagang tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kayo lahat dito, tumingin na lang kayo sa paligid. Ang Pilipinas is the only Asian country in the world. Number 1. Pero anong sabi? Top 10 tayo ng korupsyon. Top 10 po tayo. Top 3 na daw tayo ng korupsyon. Di ba? Mali-maleta na. Andiyan pa kayo. Ano pa? Teenage pregnancy. Drugs. May kausap pa ba ako? And yet, ang tawag sa atin, the only Christian nation in Asia. Bakit ganon? Kasi po, alam lang natin si Jesus, pero hindi talaga natin siya kilala. Wala tayong ugnayan at relasyon sa Kanya. Kung kilala nyo ang Panginoong Hesus, ibibigay nyo lahat para sa Kanya. Kung alam nyo kung paano kayo binago ng Panginoon, kung naranasan nyo yung tinatawag na born again experience, yung born again experience sa mga bago na nandiyan, hindi po yan religion, yan po ay encounter, yan po ay yugto ng buhay mo na naranasan mo, nakilala mo, na-encounter mo ang Panginoong Hesus. Kung naranasan nyo yung born again experience na yan, hindi nyo pagpapalit ang Panginoon. Ano man ang sabihin niya, gagawin ninyo. Lahat ng iutos niya, susundin ninyo. Bakit? Because Jesus is God. He is supreme. He is powerful. He is glorious. Ang Panginoong Hesus hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kung paano tayo nagsimula 7 years ago, ang Panginoong Hesus na pinaglilingkuran natin, hindi pa rin po nagbabago. Ikaw lang ang nagbabago. Ikaw lang ang lumalayo. Ikaw lang ang nawawala. Pakitingnan niyang katabi. Amen. We have the same God. Kung paano tayo nagsimula sa isang rooftop at kung paano tayo dinala ng Panginoon dito sa lugar na ito, hindi po nagbago ang Panginoong Hesus. Nandiyan pa ba? Nandiyan pa ba? Pwede bang malakas na palakpak sa Lord? Alam nyo, kahit nagbabago tayo, nag-iiba tayo ng priority, nakakalimutan natin ang Panginoon, pero ang Diyos ni minsan hindi Kanya nakalimutan. Ni minsan hindi ka nawaglit sa isip ng Diyos. Kahit tulog ka, di ba, nakakalimutan mo na ang Diyos. Paggabi, tutulog ka na kaagad, di ka na nagpipray, kagaya nung una mo siyang nakilala, mga kapatid, yung Panginoon, hindi ka niya nakakalimutan. Sabi ng Bible, you are the apple of His eyes. And ang sabi ng salita ng Panginoon sa Book of John, no one can snatch you out of my hand, ang sabi ng Panginoong Hesus. Kaya kung ikaw ay nawala sa Panginoon, walang makakanakaw sa iyo sa kamay ng Diyos. Babalik at babalik ka rin sa Panginoon. Kagaya ng alibugrang anak, kahit nalustayin mo lahat ng pera mo, ng kayamanan mo, sa bisyo, sa sugal, sa alak, sa babae, babalik at babalik ka rin sa Panginoon. Kung tunay kang sa Kanya. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Pangalawa, mga kapatid, kung may tama tayong pagkakilala kung sino ba ang Panginoong Hesus. Pangalawa, New Life with Christ, nagagalak ka dapat lagi kay Christ. Nagagalak kayo lagi kay Christ. Pakitingnan niya katabi. Sabi po dito, patingin lahat dito. Sa Ephesians chapter 6 verse 7 to 8, ang sabi ng Bible, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Mga kapatid, look up here, may naglilingkod pala na hindi masaya. Hello? Meron palang nag-church, naglilingkod, nagsiserve sa Lord na hindi masaya. Pakitingnan niyang katabi. Meron palang sumisimba every Sunday na hindi pala masaya.
Tingin, tingin, tingin. Ang sabi ng Panginoon, kung nakilala mo ng lubos ang Panginoong Hesus, dapat pag naglilingkod ka sa Kanya, dapat ikaw ay masaya. Dapat ikaw ay masaya. Kailan ba hindi nagiging masaya ang paglilingkod, mga kapatid? Number 1, tingin lahat, hindi po nagiging masaya ang paglilingkod kapag ginagawa natin itong obligasyon. Pag every Sunday na lang, di ba, nawawala na po yung kagalakan sa paglilingkod kasi ang nasa isip natin, obligasyon ko kasi ito. Tungkulin na lang. Mga kapatid, wala po kayong relasyon, meron kayo religion. Kung ganyan ang isipan ninyo. Napupunta lang kayo every Sunday, mag-church lang kayo, pagkatapos uuwi na kayo, balik na naman kayo sa inyong buhay. Tama ba? Hindi po kayo masayang maglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, pag hinahanap po natin ang papuri ng tao, kung ang focus mo yung makilala ka, yung mapapurihan ka, yung mapasaya mo yung kapwa mo sa halip na ang Diyos, mga kapatid, hindi ka magiging masaya maglingkod. Bakit po? Kasi lahat ng tao, pag tumayo ka rito, may masasabi sa iyo. Gumawa ka ng mabuti, may masasabi sa iyo. Sa 10 ginawa mong mabuti, makagawa ka lang ng isang mali, may masasabi pa rin sa iyo. Tama ba? Kaya hindi magiging masaya ang paglilingkod ninyo kung ganyan po ang isip ninyo. Pangatlo, kapag pagod ka at burn out, nangyayari po yan kapag napapabayaan po natin yung sarili nating spiritual. Kung di ka na nagbabasa ng Bible, di ka na nagpipray, napanghihinaan ka. Tandaan na natin, dapat meron tayong balanced life. Kaya nga, ang bilis natin matukso. Bakit? Kasi wala ka ng salita ng Diyos. Ano sabi ni Jesus, Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng Diyos. Kung wala ka pong Word of God, kung hindi ka nagde-devotion, mga kapatid, ang bilis mong matukso. Ang bilis mong mapalayo sa Panginoon. At kapag ganyan ka, tingin lahat dito, hindi po magiging masaya ang paglilingkod mo sa Panginoon. At dumarating pa nga yung time na ayaw mong magsimba. May kausap? Dumarating pa sa time na kahit wala kang sakit, gumagawa ka ng dahilan. Huwag ka lang makapunta sa simbahan. Pero hindi kayo yun, mga perfect kayo. Baka yung mga ibang church yun. Hindi, joke lang. Okay, pang-apat. Pag mali po ang ating motibo at panay ka reklamo, pag may bahid po ng inggit sa iba o ang paglilingkod ay may inaantay na kapalit, hindi po magiging masaya ang paglilingkod mo. Kami po dito sa New Life with Christ, we are proud na wala kaming inaantay na kapalit dito. Hello? Naglilingkod tayo sa Panginoon na walang inaantay na kapalit. Kung may inaantay kaming kapalit sa loob ng 7 taon, siguro mayaman na ako. Ikaw, usap? Pero wala tayong inaantay na kapalit. Dahil ang lahat ng ito ay para kay Kristo. Sa katunayan, abunado pa po kami rito. Hindi namin sinasabi ito para sumbatan kayo, kundi para palakasin ang inyong loob na dapat naglilingkod tayo sa Panginoon at hindi sa tao. Kasi kung sa tao lang kami tumingin, matagal na pong nawala ang ating simbahan. Sa loob ng 7 taon, iba't ibang klase ng tao ang nakasama namin. May nakasama kami ng 1 taon lang, may 2 taon, may 3 taon, may nakasama kami buwan lang na wala na, iba't ibang klase ng pag-uugali. Pero kung nakatingin kami sa tao, mga kapatid, wala na po sana ang New Life with Christ. Pero proud kaming nagsasabi sa inyo sa biyaya ng Diyos, nakatingin tayo sa Panginoon at hindi sa tao. Amen. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, sa leadership ng New Life, huwag po kayong tumingin sa akin kasi madidisappoint ko po kayo. Hindi po ako perfect. Marami akong pagkakamali, marami akong pagkukulang. Ang tingnan lang po ninyo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? And lastly, mga kapatid, hindi po nagiging masaya ang paglilingkod kapag meron po kayong mabigat na pasanin.
Sino ba rito walang pasanin na dinadala? Sino ba rito walang problema? Taas ang kamay, taas ang kamay. Sino rito may problema? Taas ang kamay. Yes. Taas. Sige po. Taas nyo lang. Alam kong pinawisan na yan, pero mabango pa yan. Sige, taas. Sino rito yung may problema? Sino yung walang problema? Wow, sana all. Kasi kung wala ka ng problema, sabi nga po, isa lang ibig sabihin nun. Pag wala ng problema ang tao, kasama na niya ang Diyos. Pero habang nabubuhay ka dito sa mundo, laging merong problema. Pero sabi rito, hindi po nagiging masaya ang paglilingkod mo sa Panginoon kung meron kang mabigat na pasanin. Anong sabi ng Bible? Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatang lubha, sabi ng Panginoong Hesus, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapatid, yung problema mo, huwag mong tagalan, hawakan sa iyong isipan. Kasi habang tinatagalan mo yan, lalo kang nangangalay, lalo kang nahihirapan, lalo kang nabibigatan, lalo kang nai-stress, lalo kang nadidepress. Ano daw kailangan gawin? Ipasa natin sa Panginoong Jesucristo ang mga pasanin at kabigatan sa ating mga buhay. At ang sabi ng Bible, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ang problema kasi marami sa atin, sinusolo natin ang problema. May kausap pa. Sinusolo natin ang mga pagsubok natin sa buhay. Kaya nga po, ang disenyo ng Diyos sa simbahan, we are designed by God na meron po tayong mga small groups, na meron tayong mga discipleship groups. Bakit po? Kasi sa pamamagitan nun, napapalakas natin ang loob ng bawat isa. Lalo na nalalaman natin na malapit na bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. May kausap pa ako. Kaya kung hindi ka pa part ng small groups, hindi ka pa part ng life group ng church, alam nyo, magpa-register na kayo kay Pastor Elmer. Pastor, para tahimik sila. Ayaw ata. Pa-register na kayo, ang dami nating access. Kung hindi kayo pwede ng face-to-face, pwede naman tayong online, mga kapatid. Wala na kayong maidadahilan pa. Dahil sa pamamagitan nun, napapalakas natin ang bawat isa. Amen? Mga kapatid, tingin kayo lahat dito. Tingin. Pag hindi po kayo masayang naglingkod sa Panginoon, alam nyo ba na meron po yung parusa? Ito, sikreto lang. Nasasabihin ko lang sa inyo kasi 7th year anniversary ngayon. Sa inyo ko lang to sasabihin. Tingin kayo lahat sa screen. Look up here, ang sabi po ng Bible, Deuteronomy chapter 28, verse 47 to 48, hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong, ano sabi? Kasaganahan. Kaya, anong sabi niya? Ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran, at kakulangan sa lahat ng bagay. Tingin kayo lahat sa screen. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Kaya kung hindi ka masaya na naglilingkod sa Panginoon, mag-isip-isip ka na. Hello. Kaya from now on, after ng ating anniversary, gusto ko dapat pagpasok natin sa church, hindi lang peke yung ngiti mo. Dapat totoo sa kaibuturan ng iyong puso. Yung paglilingkod mo sa Panginoon, hindi lang po yung pekeng masaya. Dapat po yung totoo. Tingin kayo natin sa akin, tingin. Kunti na lang. Ang akala natin yung paglilingkod po sa Panginoon sa church lang. Marami sa atin, iniisip natin, yung pagsiserve sa Panginoon is yung pagpapagamit through ministry. Yung pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po yan totoo. Well, in fact, pag binasa nyo yung book of Colossus, di ba, yung chapter 3, itinuro po doon ni Pablo ang tunay na paglilingkod. Ano po yun? Yung magkaroon po tayo ng magandang ugnayan sa isa't isa. Kaya nga sabi niya rito, yung karugtong niya, sa verse 3, ang sabi dyan, tingnan nyo, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Hello? So yung family pala, ministry rin pala iyon. May kausap?
Yung family pala, it is part of serving the Lord. Yung pamilya pala, ito pala yung isang paraan para paglingkuran natin ang Panginoon. May kausap pa. Ano sabi niya? Mga babae. Sino rito yung mga babae? Mga babae. Ayaw na. Ano na? Mga babae. Ba't nagtataas ka, anak? Mga babae. Ano sabi? Pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang naaangkop sa nakipag-isa sa Panginoon. O mga lalaki naman, mga lalaki. Si mga lalaki. O yung di nagtaas, ano kayo? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. It is part of ministry. Ito pala yung paglilingkod natin sa Panginoon. At ang sabi ng Bible, pag hindi ka masaya dito, yari ka kay Lord. Kaya pag pinagtimpla ka ng asawa mo ng kape na nakasimangot siya at sinabi, oh, ayan na yung kape mo. Lagot ka sa Panginoon. Kung ikaw lalaki, relax ka lang. Sabi mo, lagot ka sa Lord. Kaya yung mga lalaki naman, kapag tumitingin pa kayo sa iba, ayan na. Pag tumitingin-tingin pa kayo sa iba, hindi pa kayo nakontento sa asawa ninyo, anong sabi ng Bible? Hindi kayo masayang naglilingkod sa Panginoon. Iyari kayo sa Lord. Kaya mga lalaki dyan, pakitingnan yung mga lalaki. Sabihin mo, tingnan mo lang yung asawa mo, ha? Tingnan mo lang yung asawa mo. Tingnan nyo yung kasunod. Ano sabi? Mga anak, yung pagsunod pala ng anak sa magulang, it is part of the ministry. Yan pala yung paglilingkod sa Panginoon. Sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Andiyan pa kayo, mga anak. Sino rito yung mga kabataan natin, mga anak? Sundin ninyo ang inyong mga magulang. Diba? Kasi ministry pala yan. Mga magulang naman. Ay, may mga anak dito. Ano na? Parang kinakahiya nyo na yung anak nyo. Ay sabi, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. May tamang paraan po ng pagdidisiplina, may tamang paraan ng parenting, which is tinuturo po ng Bible para sa atin. At hindi po yun ang topic natin ngayon. Okay? So sinasabi ko lang rito, mga anak at mga magulang, part pala yan ng paglilingkod sa Panginoon. Kapag hindi ka masaya sa paglilingkod sa Panginoon, yari ka kay Lord. Amen? Next, ano sabi niya? Tingnan nyo, sino yung mga nagtatrabaho? Sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa, may nakakakita man o wala. Maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. As a Christian, mga kapatid, dapat may nakakakita man o wala, naglilingkod tayo. Hindi sa mga amo natin, kundi sa Panginoon. Amen? Pangatlo, last na po ito. Mag-i-end na po tayo. New Life with Christ, dapat nakatuon lang sa Christ reward. Dapat nakatuon lang tayo o nakafocus lang tayo sa reward o gantimpala na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi po sa binasa natin kanina sa verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng ano daw? Gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Parang di kayo excited, parang di kayo masaya. Ito pang isa, para maging excited kayo. Ephesians 6:7-8. Maglingkod kayo ng masaya, ang kalooban parang sa Panginoon, kayo naglingkod at hindi sa tao. Bakit daw? Sapagkat, everybody read, ano daw? Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa nino man maging siya man ay alipin o malaya. Mga kapatid, ang reward natin hindi lang po blessing, hindi lang po pera, hindi lang po kayamanan. Ang reward na dapat inaasam natin is the eternal reward. Yung reward na hindi po nabubulok,
yung reward na hindi nananakaw, yung reward na hindi po nawawala at may value, hindi lang dito sa lupa, maging sa buhay na walang hanggan. Yan dapat yung tinitingnan natin na gantimpala. Tingin lahat dito mga kapatid. May story sa Bible, si Joseph the Dreamer. Alam po natin ang nangyari sa kanya. Nakakilala po ba kayo? Nakilala niyo po ba si Joseph the Dreamer? Ano na, inaantok na ba kayo? Sino nakakilala kay Joseph? Ano nangyari? Di ba dahil sa pangitain niya, pinagplanuhan siya pong ipapatay ng kanyang mga kapatid? Inihulog sa balon, pero naawa yung isang kapatid, kaya ano sabi? Ibenta na lang natin ito sa mga taga-Egypto. Pero si Joseph the Dreamer, hindi po nakapokus sa ginagawang kasamaan ng kanyang mga kapatid. Nakapokus siya sa gantimpala na inihanda ng Panginoon para sa kanya. Kaya nga po nung naibenta si Joseph, di ba, naging pinakamahusay siya na empleyado po ni Potiphar. Kaya nga po yung asawa niya, pinagnasahan si Joseph, pinagpantasyahan. Sabi ng Bible, si Joseph ay matipuno at kasing gwapo ko. Wala po kontra, hawak ko ang beat. Amen? Napakagwapo po daw ni Joseph, kaya yung asawa po si Potiphar talagang naakit sa kanya at binigyan siya ng pagkakataon na kung saan si Joseph po ay pinagbintangan na gustong pagsamantalahan yung asawa po nung paraon. Si Joseph nakulong. Pero si Joseph hindi po nakatingin sa ginagawa ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nakatingin siya sa gantimpalang inihanda ng Panginoon. Hello? Ano nangyari nung naalala na si Joseph pala ay nag-i-interpret ng panaginip, pinatawag siya. To make it short, si Joseph po naging prime minister nung panahon nila sa Ehipto. Nagkaroon ng taggutom sa kanilang lugar, 7 taon na kasaganahan at 7 taon na taggutom. Hanggang yung mga kapatid ni Joseph lumapit sa kanya at lumuhod, kagaya nung pangitain na kanyang nakita. At alam niyo ang sabi ni Joseph, kung si Joseph po nakatingin sa mga taong nakasakit sa kanya, nakatingin si Joseph sa mga sirkumstansya na nangyari sa kanya, hindi po magiging ganito ang reaksyon ni Joseph. Church, look up here. Sabi sa Genesis 15:19-20, anong sabi ni Joseph? Huwag kayong matakot. Maari ko bang palitan ang Diyos? Tingin lahat dito. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Si Joseph hindi po nakatingin sa mga taong nakasakit at nakaapekto sa kanyang buhay. Nakatingin po si Joseph sa Christ's reward. Hello? Nakatingin si Joseph sa Christ's reward. I don't know about you, hindi ko po kayo kilala, yung iba sa inyo, hindi ko po alam ang buhay ninyo, pero I believe maraming mga tao nakasakit sa atin. Ilang beses ka nang sinaktan, ilang beses ka nang sinugatan, pero mga kapatid, ang encouragement ng salita ng Diyos sa atin, huwag mo silang tingnan, mag-focus ka lang sa gantimpalang inilaan ng Diyos sa buhay mo. Another example mga kapatid, before I end, ayan, kung kilala nyo po si Daniel, di ba? Naglilingkod siya para sa Panginoon. Kaya nung sabi ni King Nebuchadnezzar, naggawa siya ng malaking ribulto at sambahin. Di ba? Anong ginawa ni Daniel at ng kanyang kaibigan, si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi po sila sumamba. Kaya ang ginawa sa kanila, pinatapon po sa pugon at nakita po may ika-4 na tao. Hindi po sila nasunog ni napasuman. Amen. Bakit po? Kasi sila Daniel, sila po ay naglilingkod sa Panginoon at hindi sa tao. Ang focus nila, hindi po yung reward na makukuha nila sa pagsunod kay Nebuchadnezzar, kundi yung gantimpala na makukuha nila mula sa Diyos at hindi sa tao. Kaya nga po yung pagdating ng katandaan ni Daniel, di ba pinagbalakan na naman siya ng mga inggitero at saka inggitera sa kanyang paligid. Anong ginawa? Pinagplanuhan siya. Nagawa sila ng batas, di ba, pinirmahan po nung hari, na kapag siya po ay sumamba, maliban doon sa ginawa niyang Diyos-Diyosan, anong gagawin? Dadalhin siya sa lion's den.
And true enough, si Daniel hindi po sumunod sa utos ng hari. Ang sinundan niya, yung utos ng kataas-taasang hari, yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nung itinapon siya sa lion's den, ni isang gasgas o kalmot, hindi siya nakagat ng leon. Bakit? Nakapokus si Daniel, hindi po sa sitwasyon, hindi po sa problema, hindi po sa sirkumstansya na kanyang kinakaharap. Nakapokus po si Daniel sa Christ's reward. Kaya mga kapatid, kung ikaw matagal ka na sa church at hindi ka magkaroon ng breakthrough, nawawala ka sa paglilingkod, tandaan mo lang to, mapapagod ka pero hindi tatalikod. Amen! Let me repeat, mapapagod pero hindi tatalikod. Normal sa atin ang mapagod, normal sa atin ang masaktan, normal sa atin ang masugatan. Pero mga kapatid, mapapagod pero hindi tatalikod. Bakit? Kasi naglilingkod ka hindi sa tao kundi sa Panginoon. At pangalawa mga kapatid, mag-i-end na ako. Kung masasaktan ka, hindi ka mangiiwan. Masaktan ka man, pero hindi ka po mangiiwan. Hello? Masugatan ka along the way, paglilingkod mo sa Panginoon, ma-offend ka, traidorin ka man, iwanan ka man, pero wag mong iiwanan ang Panginoon. Amen! Kasi sabi ng Bible, sa Hebreo, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Gawin nyo lang ang pinapagawa ng Lord. Go therefore and make disciple. At ang promise ng Lord, ang reward ng Panginoon, I am always with you, even to the outermost part of the earth. Kasama mo ako hanggang dulo ang pangako ng Diyos. Kaya masaktan, huwag mang iiwan. Sabi mo sa katabi mo, Masaktan, pero huwag mag-iiwan. Masaktan. Pangatlo and lastly, masusugatan pero lalo kang lalapitan. May kausap pa. Masusugatan tayo sa ministry. Masusugatan tayo sa bawat relationship na pinagdadaanan natin. There will be a conflict. Lagi pong may conflict. Laging may pagtatalo sa mag-asawa, sa magulang, sa anak, kahit sa loob ng simbahan. Lagi po tayong masusugatan. Pero dapat the more na nasusugatan ka, the more na nilalapitan mo ang Panginoon. Amen! The more na nasusugatan ka, the more na kinakapitan mo ang Panginoon. Kasi kung lumayo ka sa Lord, saan ka pakakapit? Wala nang ibang matibay na sandigan kundi ang ating Panginoon. Kaya as I end this afternoon mga kapatid, tandaan natin and let us declare this mga New Life with Christ, maglilingkod tayo hanggang sa wakas. Let me repeat, maglilingkod tayo hanggang sa wakas. Magunaw man ang mundo, maglaho man ang lahat ng bagay, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang langit at ang lupa ay mawawala, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili. Ano man ang kaharapin mo, ano mang problema, pagsubok, dagok ng buhay ang pwedeng dumating sa atin, pagpasok po ng mga susunod na taon, lagi nating ideklara na maglilingkod tayo sa Panginoon hanggang wakas. Sapagkat ang pag-ibig po ng Panginoon ay hindi po kumukupas. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Hindi ko po alam sa inyo mga kapatid, pero damang-dama ko po ang mensahe ng Diyos na ito. Kasi ang dami nang nang-iwan sa amin. Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag mo kami iiwan. Ang dami nang nawala. Pero naniniwala ako na lahat ng yon ay parte ng Diyos para tayo ay hubugin. Dahil ang gusto ng Panginoon, lalo tayong maging tapat sa paglilingkod sa Kanya. Dahil ang nananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ang gusto natin marinig, pag-akyat natin sa langit, well done, my good and faithful servant. So sa hapon na ito, pwede bang lahat tayo ay tumayo? Alalahanin po natin yung mga nagdaang taon.
mga nagdaang taon na dumating sa buhay po natin, mga kapatid. Isipin po natin yung mga pagsubok na dumaan sa atin, yung mga taong nakasakit sa atin, yung mga taong sinira yung buong pagkatao, winasak, hindi lamang yung dignidad mo, kundi yung sarili mong kredibilidad. Inalipusta ka, sinaktan ka, di man pisikal, maring verbal, emotional. Isipin natin yung mga nangyari sa atin nung mga nagdaang taon, mga kapatid. At tanungin natin ang ating mga sarili. Church, look up here, tingin kayo lahat dito. Tanungin natin ang ating mga sarili. Para kanino po ba kayo naglilingkod? Sino po ba yung pinaglilingkuran ninyo? Oo, nasaktan ka. Oo, nasugatan ka. Napabayaan ka. Parang nakalimutan ka, iniwanan ka. Pero ang tanong, mga kapatid, para kanino ba kayo naglilingkod? Kasi kung para sa tao kayo naglilingkod, hindi mo mararanasan yung mga pagpapalang hinanda ng Panginoon. Hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan kung bakit nangyayari sa iyo yan kung sa tao ka po naglilingkod. Kaya sa hapon na ito, paalalahanan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Let us remind ourselves na dapat ang isang new life with Christ o ang bawat isa sa atin na naririto, naglilingkod lang para kay Kristo. Dapat nakikilala natin siya ng lubos. Dapat lagi tayong nagagalak at masayang naglilingkod. Tigit sa lahat, tingnan natin yung reward na hinanda ng Panginoon. Sa hapon na ito, baka yung iba sa inyo, meron kayong sama ng loob pa o galit sa mga taong nakasakit sa inyo. O baka yung iba sa inyo, nahihiyang bumalik sa paglilingkod sa Lord dahil sa mga ginawa ninyo laban sa Panginoon. Kapatid, ito po yung tamang oras, tamang panahon, tamang lugar na isuko natin lahat sa Panginoon. Dahil ang ikapitong taon na ito ay para lamang kay Kristo. Ang ikapitong taon na ito ay para lamang kay Kristo. Walang ibang papupurihan. Walang ibang pasisikatin. Walang ibang paparangalan kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya sa dami ng pinagdaanan natin sa loob ng 7 taon, kapatid, binabati kita at nandito ka pa rin. Ang dalangin namin mula sa oras na ito hanggang sa darating pang taon, maglilingkod tayo hanggang wakas. Maglilingkod tayo hanggang sa pagbabalik muli ng Panginoon. Maglilingkod tayo hanggang sa langit at sa buhay na walang hanggan. Dahil ang pinaglilingkuran natin ay hindi tao, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pinaglilingkuran natin, ang Diyos na walang kapantay, may likha ng langit at lupa. Ang pinaglilingkuran natin, makapangyarihan, kayang bumuhay at kayang bumawi ng buhay. Kaya kapatid, sa oras na ito, ialay natin ang buhay natin sa Panginoon. Ang ikapitong taon natin ay para lamang kay Kristo. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa 7 taon ng katapatan mo, sa 7 taon ng kabutihan mo. Salamat, Lord, hindi dahil sa tapat kami o mabuti kami, kundi dahil ikaw ay tapat at mabuti, hindi nagbabago. Sa 7 taon na pinaranas mo sa New Life with Christ, salamat sa iba't ibang klaseng tao na dumating sa aming simbahan. Salamat sa mga tumulong. Salamat sa mga dumating para kami ay i-challenge, kami ay subukin. Salamat sa lahat ng pagpapala. Salamat sa lahat ng paghihirap.
Salamat sa lahat ng pagsubok. Salamat sa mga baha at sakuna. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. At sa darating pang taon, pagpalain mo ang mga kapatid ko na naririto at taglayin namin ang kalakasan na nagmumula sa iyong Santong Espiritu. Na hindi kami mapapagod, nalilipad kami na parang agila. Hindi kami mapapagod, tatakbo pero hindi manghihina. Because you will build a church and the gates of hell will not prevail. Kahit anong gawin ng dyablo sa buhay mo, hindi po yan magtatagumpay. Because you stand on the rock, you stand on Jesus, you stand on the name that is above every name. That is in the name of Jesus. Every knee will bow and every tongue shall confess